Malagos golden ticket! Woo! Invited ako, mga kapitbahay! Woo! Pupunta talaga ako dito right now! Oh, tabi-tabi, mga kapitbahay. Pupunta ako sa Malagos Chocolate Museum! Heads up, chocolate lovers! Ngayong umaga, dadalhin namin kayo sa lugar na tiyak na kagigiliwan nyo. Teka, nasaan nga ba ngayon si Jarvie? Mga kaaha, ngayong umaga kasi mga kasama natin siyang mag-tour sa first ever chocolate museum in the Philippines, sa chocolate capital of the Philippines. Alam niyo ba kung saan yun? Tama, sa Davao City. Noong May 27, 2021, opisyal na idineklara bilang chocolate capital of the Philippines ang Davao City. Habang ang buong Davao region naman bilang cacao capital of the Philippines. Iginawad ito bilang pagkilala sa lugar na pinakamalaking pinagkukunan ng kakao sa bansa at bilang pagkakilala rin sa kontribusyon nito ng world-renowned chocolate producer ng Pilipinas. Kuya Drew, nandito na po ako sa Malagos at ang nasa likod ko ay ang Malagos Chocolate Museum. Makakasama natin ngayong umaga ang TikTok personality mula sa Davao na si Jarvie Caliora. Uy, first day na dyan sa klase. May total of 1.5 million followers at 44 million views na rin and counting ang kanyang funny video sa TikTok. Oh, huwag mong kalimutang i-enjoy ang tour na ito, ha? Oo naman, Kuya Drew. O teka, ang sabi nga pala ng iba na nakapunta dyan, may 4 sections daw ang Malagos Chocolate Museum. Para sa espesyal na imbitasyon sa iyo, may 4 kang dapat gawin sa bawat section. At kapag nagawa mo ito, may special na regalo din silang ibibigay sa iyo. Ready ka na ba? Yes, Kuya Drew, ready na ako. Sa labas pa lang naaamoy ko na yung tsokolate. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, pasukin na natin. March 2017, nang maitayo ang Chocolate Museum at ito ang unang museum sa bansa na dedicated sa tsokolate. Ang attraction na ito ay nasa pangangalaga ng Garden Resort na pag-aari ng Fuesta Espina family. Complete tree-to-bar tour experience ang hain nito sa masa. It is our way of visually explaining how chocolates are made from tree to bar, meaning starting from the farming all the way to the finished product. Sa lahat ng mga museum na napuntahan ko rin sa ibang bansa, picture lang yung nakikita mo. And of course, meron silang tsokolate, pero dito, you can look, feel, smell, and taste the chocolates for yourself. May 4 na section ng museum. Sa unang section, matututuhan ang history and wonders ng kakao sa tulong ng mga infographics, ADP, at interactive display. At ang unang choco goal ni Jarvie ay aralin ito. So, alam niyo ba, ito yung sinaunang gamit sa paggagawa ng chocolate. So, ano talaga nila dito na preserve talaga nila yung gamit. Cocoa butter daw yung pinaka-main ingredients ng chocolate nila dito. That's why it's so delicious. Ang galing! Pero saan nga ba nagmula ang chocolates? Ang chocolate ay gawa mula sa prutas ng cacao trees. Ang prutas ay tinatawag na pod at ang bawat pod may 40 cacao beans. Ang beans na ito ay pinatutuyo at niro-roast para makagawa ng cocoa beans. Unang dinala ang kakao sa Pilipinas ng mga Spaniards noong mid-17th century. It was a match made in heaven dahil ang climate ng Pilipinas na just above 20 degrees sa equator ay perfect para tubuan ng kakao. Kaya naman ang Pilipinas ang first Southeast Asian country na nakapagtanim nito. Sa ikalawang section naman ng museum, isang multi-sensory experience ang matutunghayan. Dito mo susubok ang sense of sight, touch, at smell sa iba't ibang uri ng chocolate art installation. Iba't ibang iba't ibang aroma. So, parang siya bulaklak. Ito yun. This one is caramel.
Ay, pwede maglaro. May ano ba dito po? Extend ako 1 hour. Patitrace daw ang history ng chocolate at creation nito mula sa cacao beans, sa ancient Maya at Olmec civilization. Alam nyo ba ang tsokolate noong unang panahon ay mapait at hindi matamis tulad ng pagkakakilala natin ngayon? Mula nang sumikat ito sa Europe at America, nag-evolve na rin ang chocolate sa minamahal nating matamis na lasa ngayon.